Isang malakas na sampal ang iginawad ko sa aking girlfriend. Napabaling ang mukha niya sa lakas ng pagkakasampal ko sa kanya. You deserve it, bitch! Matapos kitang mahalin, niloko mo lang ako? Kahit alam ko na malaki ang agwat ng edad natin, baliwala lang sa akin yun. Minahal kita higit pa sa inaakala ko. Kahit marami ang may ayaw sa ating relasyon, binaliwala ko lang ang kanilang sinasabing laban sa'yo. Halos magpuyo sa galit ang dibdib ko. Napakuyom ako ng aking kamao. Hindi na ako masaya sa relasyon natin, Nico. Masyado mo na akong sinasakal sa pagmamahal na sinasabi mo. I need freedom. Aniya, lahat naman ibinigay ko sa kanya. Kaya paanong masakal siya sa relasyon namin? Nagkulang ba ako sa'yo? I devoted my entire time to you. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Galit na ani ko sa kanya. Nico, I loved you. Pero napagod na ako sa relasyon natin. Hindi na ako masaya sa piling mo. Nasasakal na ako. Umiiyak na sabi nito. Nagtagis ang bagang ko. Ang kapal na mukha niyang sabihin na mahal niya ako tapos iiwan lang pala ako na ang rason niya nasasakal na siya. Lame excuses. Ang sabihin niya may nahanap na siyang may pera kaysa sa akin. Naging bulag ako sa pagmamahal sa kanya. Kahit alam kong pera lang ang gusto niya, binaliwala ko lang lahat ng iyon dahil sa pesteng pagmamahal ko sa kanya. Okay, is that what you want? Go, pero tandaan mo ito. Oras na umalis ka sa buhay ko'y huwag ka nang magbabalik dahil hindi na kita tatanggapin. Tinignan lang niya ako at saka lumabas na ng opisina ko. Nangihinang naupo ako sa swivel chair ko. Sa sobrang inis ko'y hinawi ang mga gamit na nasa ibabaw ng table ko. Nahulog ang mga iyon sa lapag. Naglikha iyon ng ingay kung kaya pumasok sa loob ng opisina ko ang isang sekretarya na may pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, okay lang po ba kayo? Napatingin ako sa kanya. Okay ba ako sa lagay na ito? Tumayo ako upang lumabas ng opisina ko. Linisin mo ang mga iyan. Utos ko sa kanya at saka lumabas ng opisina ko. Kailangan kong uminom dahil gusto kong makalimot. Grabe naman si Sir Nico. Kulang na lang wasakin niya ang buong opisina niya. Narinig kong nag-away sila ng nobya niya kanina. Hindi naman ako chismosa kaso sa lakas ng sigawan nila'y narinig ko mula sa labas ng office ng boss ko. So gwapo ba naman ni Sir Nico? Nakuha pa siyang hiwalayan ng nobya niya. Kahit 10 taon ng agwat nila'y minahal naman ni Sir Nico ang babae. Ano pa bang hahanapin niya? Nasa boss ko na ang lahat. Mayaman, gwapo, matalino at masungit. Medyo sablay nga lang sa ugali. Baka isa iyon sa dahilan ng babae. Masyado naman kasing masungit si Sir. Akala mo palagi may dalaw kung magalit. Palagi nga ako nasasampulan. Kulang nala'y bugahan ako ng apoy sa galit. Panay ang singhal sa akin at palaging nakakunot ang noo. Ang swerte ng nobya niya dahil mahal na mahal siya nito pero parang hindi naman na-appreciate ng babae yun. Ganoon naman ang mga tao. Gusto nila mas higit pa roon. Kontento na ako sa pagiging secretary. Nabubuhay ko naman ang pamilya ko. Although ako ang breadwinner sa pamilya namin dahil ulila na kami sa mga magulang. Maagang kinuha ng Diyos si tatay tapos noong nakaraang taon, si nanay naman. May 2 akong kapatid, mga nag-aaral pa. Nasa kolehiyo ang sumunod sa akin at ang bunso, nasa high school pa lamang. May problema pa sa puso ang bunso kong kapatid. Nagagamot pa ito kaya hindi ko na iniisip ang mag-asawa dahil may mga kapatid pa akong tinutulungan. Kailangan nila ako dahil tanging ako na ang tumatayong magulang nila. Natapos kong linisan ang magulong opisina ni Sir Nico. Lumabas na ako upang gawin naman ang mga schedule ni Sir Nico. Hindi ko na malayang mag-aalas 2 na pala ng hapon. Saan na naman kaya nagpunta ang boss kong masungit? Kanina pang umaga umalis yun. Alam naman niya ang daming trabaho dito sa opisina ay nakuha pang mamasyal sa labas. Speaking of the devil, dumating na sa wakas ang boss kong masungit. Ang kanyang kilay parang magdudugtong na sa sobrang kunot ng noo niya. Why are you looking at me? Masungit na tanong niya nang mapansin ang pagtitig ko sa kanya. Sir, papipirmahan ko lang po sana itong papers. Sabi ko, iniabot ko sa kanya ngunit hindi niya ito kinuha. Please, bring it to my office. Anya, naamoy ko ang alak nang lagpasan niya ako. Mukhang uminom ang boss ko. Broken hearted kasi.
Sumunod ako sa kanya, dala ang papers na papipirmahan ko. Pagkapasok sa loob, nakita ko itong umiinom sa bote. Mukhang alak ang kanyang iniinom. Palihim ako napailing. "Heto na po, sir." Inilapag ko sa table niya ang papel. Napatitig sa akin si Sir Nico, kaya bigla akong naasiwa sa klase ng kanyang pagtitig. Nalaki ang mga mata ko nang maghubad ng long sleeve ang boss ko. Dito mismo sa aking harapan. My God, hindi ko tuloy alam kung tatalikod o lalabas ng opisina niya. Magla-live show pa yata ang boss ko. "Wala na po ba kayong ipag-uutos?" Tanong ko sa kanya upang makalabas na ako. Pinagpapawisan ako ng butil-butil sa noo. Half naked na ang boss ko. Umiling siya sa sinabi ko at saka sumenyas na umalis na ako. Lumabas na agad ako ng opisina niya. Pagkalabas inapasandal ako sa pinto habang hawak ang aking dibdib. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Nakakasuffocate pala ang abs ni Sir Nico at saka ang macho niya pala. Kinausap ako ng doktor ng kapatid ko. Sinabi niya sa akin na kailangan ng operahan ng aking kapatid dahil kung hindi ay baka lumala pa lalo ang sakit ng kapatid ko sa kanyang puso. May tendency na mamamatay ang kapatid ko. May congenital heart disease ang aking kapatid. Baby pa lang siya noon ay meron na siyang sakit. Nagpapasalamat nga ako dahil nakasurvive pa siya. Pero this time, kailangan na talaga maoperahan. Madalas na kasi siyang sinusumpong ng atake niya sa puso. Bawal na bawal sa kanya ang mapagod at nagagalit. Kaya kung maaari, hindi ko siya pinagtatrabaho sa bahay. Gusto kong umiyak dahil sa laki ng sinabi ng doktor na magagastos sa operasyon ng kapatid ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga. It's a million pesos. Napakalaki ng problemang kinakaharap ko. Sapat lang ang sweldo ko sa aming magkakapatid. Hindi ko na nga magawang bumili ng bagong damit ko dahil mas inuuna ko ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Ako na lang kasi ang inaasahan nila, wala nang iba pa. Nag-aaral pa silang dalawa. Naupo ako sa upuan habang may magulong isip. Diyos ko naman, hindi na matapos-tapos ang problema ko sa buhay. Pinahid kong bigla ang aking mga luha nang makita kong paparating na si Sir Nico. Napayuko ako para hindi niya makitang galing ako sa pag-iyak. "Grace, make me a coffee." Utos nito. "Yes, sir." Buti na lang hindi tumingin. Tumayo na ako upang magtimpla ng kape. Bago ako pumasok sa loob ay inayos ko muna ang sarili ko. Ayoko makita niya ang pamumugto ng mga mata ko. "Ito na po ang kape niyo, sir." Inilapag ko ang tasa ng kape. Paalis na sana ako nang tawagin niya ang pangalan ko. "Grace, ayos ka lang ba? Parang umiyak ka." Tanong niya habang nakakunot ang noo. Titig na titig siya sa akin. Nakakaasiwa pa naman tumitig si Sir Nico dahil sa kakaibang kulay ng mga mata niya. Parang mangangain ng buhay.